Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 2, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa ating panibagong series na tatalakayin dahil ito lang ay nagtapos tayo sa ating series na tinalakay na Holy Week Special, Revisiting in the Cross. So, yun yung series na pag-alala or pag-discuss natin ng buhay ni Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Kung ano nga ba yung mga nangyari, sino yung mga tao na nakasama niya at naging importante na sa buhay natin. So, ngayon is kapatuloy lang natin yung ating sinimulang series nito kahapon. At yun ang Hope in God Promises. So, yun diba? Yung tinalakay nga natin is yung buhay ng Panginoon Kristo, yung pagpako siya, yung tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan na after niya mamatay sa cross ng Kalbaryo is after 3 days is nabuhay siya, di ba? At sa pagbubuhay na yun is merong nakasamang pangako. Ayun, di ba? Hope. Meron tayong umaasa tayo, meron tayong pag-asa dun sa promises ng ating Panginoon na babalik siya at tayo kukunin yung mga tao, mga Kristiyano na sa kanya nasa kanya. So, ayun, ang tatalakayin niya nating devotion sa Bible verse ay Hebrew chapter 10 verse 23. So, ano nga ba yung sabi dito? Hebrew chapter 10:23 ESV. Let us hold fast the confession or our hope without wavering, for he who promised is faithful. Excuse me. So, sa Tagalog, mga Hebreo 10:23. Magandang Balita, Biblia Version. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat at nangako sa atin. So, huwag daw tayo magkaroon ng paghinayang or mawalan tayo, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil nag-aalinlangan tayo na yung pangako ng Panginoon is tapat na nangako sa atin. Ito'y totoo na kailangan asa tayo dahil ito'y mangyayari. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, our God is faithful. Yung God or yung Panginoon natin is faithful. Talagang hindi yan tayo ipagpapalit. Talagang tapat sa atin na hindi tayo paasahin. Yun. Kaya umasa tayo sa Panginoon ng may puso at isip. So, sa pangalawa, our faith is God must be unwavering. So, huwag tayong umasa, kumbaga, yung mga pag-asa natin or umasa tayo is walang katapusan na yan. Walang katapusan yan. So, sa number 3, our hope is based on God and changes character. So, yung ating hope sa buhay is nakabase dahil din sa unchanging character ng ating Panginoon. So, sa ating application, trust God promises and faithfulness. Yung pagkatiwalaan natin yung pangako ng ating Panginoon at yung pagka-faithfulness niya sa ating mga Kristiyano. Sa pangalawa, take uncertainty as opportunity of faith. Yan, i-take natin yung uncertainty na mga oportunidad para sa ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. And sa last, testify to God and change your character. Yun, kailangan i-testify natin or patunayan natin yung unchanging o hindi nagbabagong karakter ng ating Panginoon na kailangan umasa tayo sa ating kanyang pangako, sa kanyang mga ginagawa sa atin, yung mga paniniwala natin. So, sa ating discussion, how does the faithfulness of God impact our faith? So, yun sa ating kasagutan. Please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng Word of God, especially yung ating kasagutan. So, ayun lang po sa araw na to, na may natutunan tayo sa ating panonood, and God bless to all.